Sa iba pang balita, daang-daang estudyante sa Kidapawan City at Surigao del Sur ang nalason dahil umano sa kinaing durian at mangosteen candy. 15 mag-aaral naman sa bayan ng Alyosan sa Cotabato ang nakaranas ng pananakit ng tiyan matapos kumain ng siopaw. Mareport si Marie Sumali. Ito ang ilang sample ng durian candy na nakuha ng GMA News na sinasabing nakalason sa mahigit 40 mag-aaral ng Kidapawan City Pilot Elementary School. Wala na itong amoy at medyo may katigasan pa. Kapansin-pansing wala ring expiration date ang packaging. Kwento na ilang estudyante, nabili nila ang naturang candy sa isang naglalako sa loob mismo ng paaralan at nang maubos, saka raw nanakit ang kanilang mga tiyan. Kinumpirma ng sumuring doktor na nalason nga ang mga estudyante dahil sa durian candy. Very sure na the durian candy that they were able to eat was the cause of the symptoms of abdominal pain and vomiting. Though the presentation of food poisoning is only mild, but it's still food poisoning. Durian candy naman yung kinain ko, pero pagkatapos sumakit yung tiyan. Paliwanag naman ng inirereklamong Wendy's durian candy, ginamit lang di umano ang kanilang produkto para makapambiktima. Duda nila ni Repac ang mga expired nilang paninda sa kamuling ibinenta. Kumpara kasi sa mga nakuhang sample, may expiration date ang kanilang mga ibinebenta. 6 na buwan tumatagal ang kanilang produkto at sinusunog o dinidispose sa landfill kapag na-expire na. Durian candy rin at mangosteen candy ang tinuturong sanhi ng pagkalaso ng nasa 300 estudyante sa 5 bayan sa Surigao del Sur. Isinugod sa iba't ibang ospital ang mga biktima. May 8 na naiulat na inaresto matapos mahuling nagbebenta ng candy sa mga paaralan. Sa North Cotabato, mga estudyante rin ang nabiktima ng pagkalason dahil naman sa siopaw. Nabili raw ng mga estudyante ang siopaw sa kanilang kantin. Pagkatapos lang nilang nag-resist, nanakit ang mga tiyan. Nung binilang namin, kaya nakaupo dyan sa harap para dalhin sa ospital, 15 ho sila. Pero paliwanag ng tindera, malinis ang kanyang paninda. Dati nang may panuntunan ng Department of Education patungkol sa pagbebenta ng mga pagkain sa loob ng eskwelahan. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng kasunduan ng paaralan at mga nagtitinda. Dapat may business at sanitary permit. Palagian din dapat ang inspeksyon sa mga paninda. At dapat matiyak na masustansya at abot kaya ang mga pagkain. Mariz Umali, GMA News.